Tuloy ko. Meron pa ba? Ito pa. Dapat talaga. Si Roque na yan eh. Meron pa ako isa, nawala ata, saglit lang. Ito na yon. Yung Pumaren, ito. Kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Ayun, doon siya dadali, mga kababayan. Kumbaga, mapapadismiss niya yung impeachment kasi nga, mali lang yung pagkakalatag, mali yung pagkakabatay. Pero po, hindi masasagot yung kung ninakaw ba o hindi. Di po ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Pwede na si Marcoleta. Next! Secret. Ayon naman kay Senator Amy, dapat nang ibasura ang impeachment complaint dahil ayon daw sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nasuhulan o tinakot lang ang mga kongresistang pumirma rito. Pwede raw kagaya niyan. Yung sabi-sabi ni Toby Chanco, wala naman pong sapat na ebidensya. Biruin mo, sasabihin si Sandro pinilit lang na pumirma. Biruin mo nagsalita si Sandro Marcos. Tatay ko na yung pinagbabantaan, nanay ko yung pinagbabantaan, tsuhin ko yung pinagbabantaan. Natural lang, ito yung maging reaction ko. Ako ang manguna diyan sa impeachment na yan. Tapos sasabihin ni Toby Chanco napilitan lang si napilitan lang si Sandro Marcos Wala namang ebidensya. Tipo bang Maharlika style or kaya BP Sara style na laway-laway lang. Siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Si Senator-elect Ping Lacson naman, hihintayin daw ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution panel. Paano ka nag-convict kung wala namang ebidensya? O napakawik ng ebidensya? Ngayon, paano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? Yun ang tama, mga kababayan. Paano ka mag-a-acquit? Kung napakatibay ng ebidensya, sandamakmak po yung ebidensya. Doon pa lang po sa confidential funds buhos na po 250,000 per night na mga rest house. Sandamakmak na mga resibo, mga kababayan. Na ang mga pangalan Jukes de Asim, Mary Grace Piatos at kung ano-ano pa. Na hindi nila maipakita sa Kongreso yung mga yung mga paliwanag kung sino si Jukes de Asim, kung sino si Dodong Andam o si alias Dodong at yung iba pang mga nandung mga nakapangalan. Kasi ubra naman yung mga alias lang. Pero kailangan may pagpapaliwanag. Etong si alias Dodong, si Roque to, itinawag namin sa pangalang Dodong dahil nga may banta sa kanyang buhay. May ganun. Wala naman po silang ipinakita. Di po ba? Speaking of Senator Ping Lacson, ayan kung sakali na may susunod na Senate President, ang nakikita ko mga bossing is it's either Ping Lacson or Tito Soto, no? Tama yung mga gagawin yan. Baka medyo Tito Soto dahil malawak na po ang karanasan niya bilang Senate President. Utang na ang pangalan ni Tito Soto. Sabi ni Soto. Ayan. Tito Soto, mga kababayan, isa po sa lumutang na pangalan na kung sakali magse-Senate President. Dito man tapos ang 19th Congress, mainit ng usapin ang Senate leadership sa papasok na 20th Congress na magsisimula sa June 30 ng tanghali. Kasabay ng proklamasyon ng 12 senator-elect nitong weekend, lumutang na ang pangalan ni Tito Soto. Sabi ni Soto, handa niyang tanggapin ang hamon na pamunuan muli ang Senado. May nagsasabi, Marcoleta mamaya, pakinggan nyo, Marcoleta daw, Senate President. Target niya pag-upo sa Senado na maibalik ang kredibilidad at independence ng institusyon. In my 4.5 years as Senate President, maayos naman lahat wala naman problema So, baka sakali naman, pagka natutunan na kami, whether kami ma-elect as Senate President or not, we will be able to, keep everybody in tow. Sabi naman ni Senator. Ayun, di ba? Tsaka ako nakikita ko, mas mananalo, no? O mas makukuha
ni Tito Soto yung pagka-Senate President, mga kababayan. Biyasa na, no? At may experience na sa pagiging Senate President. Ngayon, yung sunod, Senator-elect Panfilo Lacson, may 13 na siyang nakakausap at kumakausap sa kanya sa isyu ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, susuportahan niya ang leader na independent, transparent at competent. Pero si Senate President Cheese Escudero, nakasentro daw muna siya sa nalalabing mga sesyon ng 19th Congress. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Balikan ko lang yung, kasi May babalikan ka pa ron? pero, ito muna, si Marcoleta daw, si Marcoleta, sigaw ng mga DDS, si Marcoleta, Senate President. Bukod kina Escudero at Soto, matunog sa social media ang pangalan ni Senator-elect Rodante Marcoleta bilang susunod na Senate President. First-timer sa Senado ang abogadong si Marcoleta. Anya, hindi pa naman napapag-usapan ng mga kasamahan niyang senador na nanalo mula sa Duterte slate at ilang kakampi na kasama sa naihal. Naku, kapag ka naging Senate President ka, huwag mong kakalimutan yung ipinangako mo nung eleksyon, 2,000, kapag ka 2,000 ang bayarin sa kuryente ay libre, ha? Isulong mo pa din yun. Kasi medyo bandang huli, naririnig ko, parang pabababain na lang yung bayad ng kuryente. No? Sana parehas pa ding isulong, Marcoleta, ha? Yung 2,000 na sinasabi mo na libre para sa mga kababayan natin, at bumaba din ang kuryente. Ang tanong, saan ho kaya kukunin na pondo ni Marcoleta yung 2,000 na pambayad para sa mga kababayan? Ang dami niyan. Di po ba? Napakadami niyan, mga bossing. Baka pagka naging Senate President na, makakalimutan ho. At kasalukuyang nakaupo ngayon sa Senado ang issue ng Senate Presidency. Pero sabi niya, lahat naman ng mga senador ay pinapangarap na maging Senate President. Bagamat magsisimula sa tanghali ng June 30 ang 20th Congress, sa July 28 pa magsisimula ang regular na sesyon ng Senado. Ayan. Ang daming pinagpipilian, mga kababayan. Marcoleta, Tito Soto, Ping Lacson. No? Si Cheese, pwede pa din, di ba? Pwede pa din kung sakali na siya ang iboto, mga bossing. Pero ako, ang type ko, it's either Ping Lacson or si dating Senate President Tito Soto. Sabi ni Kanahista, asa ka pa, Sir Mark, 2K na bill. Malabo pa sa tinta ng pusit. Kasi medyo hindi niya na pinag-uusapan eh. Ang huling banat niya doon sa 2K, doon sa kuryente, papababain eh. Hindi ko narinig yung 2,000 libre pa din. Di ko nga binoto si Boy 2K eh. Kuryente mga BO-BO nang bumoto sa kanya. Anyway, mga bossing, hindi pwede si Marcoleta na SP. Bias ang taong yan. Maka Duterte, no? Mga boss, chipa mo, sir. Ako'y magpapaalam na sa inyo, no? Mamayang gabi ulit naka-live tayo. Inaantok na ang inyong lingkod. 6,300 viewers. Nakakalimutan nyo yatang pindutin yung like. Para doon sa mga bago pa lang dito sa ating channel, baka kalimutan nyo pang mag-subscribe at i-share itong ating live. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Roque, anak ng tinapa ka, umuwi ka na.